Napakasukol naman ng gubat na to dito. Ang kapal pa ng mga dahon ng mga puno. Tuloy ay nagmumukhang madilim ang paligid kahit mag-aalas 5 pa lang. Sigurado ka bang dito yung nilipatan ni na Tio Carlito, kuya? Siguradong sigurado. Akong kasama nila sa paglilipat nung nakaraang buwan, di ba? Basta, sundan lang natin tong makitid na daan dito. Matatanaw na natin ang ilog sa unahan. Baybayin natin ang gilid ng ilog at makikita na natin ang bahay nila. Nakakakilabot kasi tong lugar na to eh. Pakiramdam ko, ang daming mababangis na hayop dito. Kalma ka lang, Angging. Siyempre, marami talagang mga ligaw na hayop dito. Magsukal lang lugar eh. Tapos, may malapit pang ilog. Pero huwag ka masyado mag-alala. May dala naman akong itak. Meron din akong posporo. Kapag may mabangis na hayop, magsunog lang tayo ng mga dahon o sanga. Maitataboy na yung mga yon. Sinusubukan ko na bang kumalma, pero wala talaga eh. Iba talaga ang kaba ko rito. O siya, bilisan na lang natin ang paglalakad para makarating na tayo. Gutom na rin ako eh. Sana may konting merienda dun. Oh, Kuya Mito, ano yun? Ha? Anong ano? Di mo narinig? May kumaluskos. Doon banda. Wala naman ako narinig ah. Meron nga. Mula doon. Sa may halaman yun. Kuya, napakasama talaga ng kutob ko. Ibang pakiramdam ko dyan sa kung ano man yan. Lalapitan ko. Pero kuya, baka ano na yan? Tumakbo na lang tayo. Kapag tumakbo tayo, lalo tayong manganganib. Kung hayop gubat yan, hahabulin tayo niyan eh. Tapos mas mabilis ang takbo niyan. Ang dapat nating gawin, harapin siya. Tsaka huwag kang mag-alala. May itak naman ako. Sumunod ka lang sa likod ko. Diyos ko naman, sana wala lang yan. Sana wala lang tong kaba ko. Eto na tayo. Ihanda mo sarili mo, Angging. Handa na ako. Ngayon, tingnan natin kung anong nasa likod ng halaman yan. Wala? Walang hayop o kahit tao? Maski ibon man lang? Wala? Nakakapagtaka. Kitang-kita naman natin gumagalaw tong halaman ng to kanina eh. Ano ba naman yan? Sumamapatuloy lalo ang kutob ko. Lumakad na nga tayo, kuya. Baka mapalo pa tayo rito eh. Ang totoo, kinakabahan na rin ako, Angging. Oh, eto. Ba't mo binibigay sa akin yung pulseras mo? Galing pa kay Lolo Ambo yan, di ba? Oo. Bigyan niya sa akin nung buhay pa siya. Proteksyon daw ito laban sa masasamang mga elemento. Nananakot ka naman lalo eh. Para mo na rin sinasabing masamang elemento yung umaaligid-aligid sa atin. Palagay ko, di naman siguro. Pero para mapanatag ka, suotin mo na lang. Ikaw tong sobrang sama ng kutob kanina pa eh. Ang isipin mo, kapag suot mo yan, di ka magagalaw ng anumang alagad ng dilim. Hi po, Sir Jupiter. Ako po si Russell ng Cagayan de Oro. Itong ibabahagi ko ay tungkol sa tunay na karanasan ng magkapatid na Mito at Angging. Naganap po ito noon pang 1960s. Magkapatid po sila at lolo ko si Mito. Dawit din dito ang pamilya ng kanilang pinsan na si Nestor. Noon po kasi sa may Surigao, nawala ang pamilya ni Nestor matapos mangisda. At nalaman ni Mito na isang kahila-hilakbot na nilalang pala ang salarin kung bakit sila nawala. Ang malala pa muntik na ring mabiktima ng aswang na ito, mismo si Mito at Angging. Medyo mabigat po ang kwentong ito, kaya ihanda po sana ninyo ang inyong mga sarili sa pakikinig. Siyempre, subscribe din kayo sa Sitio Pangil para sa marami pang ganitong mga pagsasalaysay. Ito na ba yung bahay nila? Bakit walang tao? Parang ang tahimik. Nakakapagtaka nga rin eh. Wala yung bangka nila sa may ilog. Medyo mataas din ang mga damo sa bakuran. Mukhang hindi naaasikaso.
May sinampay pa dun sa kabila. May ipot ng ibon. Ibig sabihin, mukhang matagal na yun dun. Saan kaya sila pumunta? Ewan ko. Sinabi naman ni Tio Carlito na ngayon tayo pumunta kasi nga, kaarawan ni Nestor bukas. May konting salo-salo raw. Magtawag na lang tayo. Baka nasa loob lang sila. Tio Carlito? Tio? Andyan po kayo? Nestor? Tia Delia? Tio? Katok ng katok ang magkapatid na Mito at Angging, pero wala talagang nagbubukas ng pinto. Wala rin kahit tugon naman lang. Kaya naman patindi ng patindi ang kanilang pagtataka at pag-aalala. Pagkalipas ng mga 15 minuto nila sa labas ng pintuan, hindi na sila nakatiis. Wala namang tumutugon, kuya. Yun nga eh. Pumasok na lang kaya tayo. Subukan natin ang pinto. Sige, kinakabahan na rin kasi talaga ako. Pakiramdam ko, hindi maganda ang bubungod sa atin sa loob. Huwag naman sana. Sana ayos lang sila. Binuksan na nga nila ang pinto. Lumangit-ngit ang bisagra. Pagkapasok pa lang agad na silang sinalubong ng amoy ng nabubulok na mga pagkain mula pa sa kusina. Napakadilim din sa loob ng bahay. Kumpirmadong walang tao. Ano pong nangyari dito? Saan ba kasi sila pumunta? Sumama na rin ang kutob ko, Angging. Sabihin na nating umalis nga sila. Siguro may pinuntahan sila kung saan. Ang tanong, bakit naman sila mag-iiwan ng pagkain dito? Kalahati pa ng kaldero tong natirang kanin eh. Inamag na. Tapos, may inihaw na bangus din, nabubulok. Bukod pa doon, ay halatang hindi na nalilinis at naaasikaso tong buong bahay. Kakalipat lang nila. Bakit naman nila iiwan tong bahay ng ganito? Kutob ko tuloy. Baka may masamang nangyari sa kanila, Kuya Mito. Ang totoo, yan na rin ang iniisip ko, Angging. Hindi ko nga lang alam kung ano eksakto ang masamang nangyaring yon. Uuwi na lang ba tayo, Kuya? Sabihin natin kay tatay na ganito ang nadatnan natin dito. Huwag muna. Isang oras ng lakaran pa bago tayo makabalik sa kalsada. Delikado kung tatahakin natin ang gubat ngayong takip silim na. Siguradong aabutan tayo ng dilim. Isa pa, malayo pang biyahe pa uwi. Tsaka yun, gusto ko ring alamin muna kung anong nangyari dito. Gusto kong malaman kung nasan sila. Di ba mas maganda kung humingi muna tayo ng tulong kay tatay? Isama natin siya pagbalik dito. Malayo ng biyahe pa uwi. Mas mabuti kung may gawin muna tayo. Baka sakaling mahanap natin sila. Kapag umuwi kasi tayo, matatagalan lang tayo. Paano kung kailangan pala nila ng mabilisang tulong? Naiintindihan naman kita, Kuya. Pero kasi pakiramdam ko, di tayo ligtas dito. Ganito, isarado nating maigi tong buong bahay. Ikantado natin ang mga pinto at itali natin ang mga bintana. Harangan na rin natin ang mga aparador at mesa. Ay, o sige, kung yan ang pasya mo. Pero Kuya, manguha ka na lang muna ng mga prutas sa labas bago natin isara tong bahay para may makain tayo. Maglilinis lang din muna ako ng konti. Di naman pwedeng dumito tayo tapos may pagkain na bubulok at inaamag kasama natin. Baka magkasakit pa tayo. Kuha ko. Sige, mamimitas lang ako ng prutas. Dito ka lang. Lumabas si Mito at naghanap ng mapipitas na prutas. Nakatsamba siya ng hinog na langka. Umakyat na rin siya ng niyog at nanguha ng iilang buko. Mainam ang buko para hindi na nila kailangang mag-igib ng maiinom na tubig. Pagkatapos ay agad na siyang bumalik sa loob ng bahay. Tinulungan niyang magpatuloy sa paglilinis si Angging. Nang mag-aalas 7 na ng gabi, kinain nila yung mga prutas. Tapos nagpahinga sa may sala.
Matanong nga pala kita, kuya. Ano bang sabi ni Lolo Ambo dati tungkol dito sa pulseras? Yung pinasuot ko sa'yo. Ayun, sabi niya, protection daw laban sa mga masasamang elemento sa paligid. Anong masamang elemento ba kasi? Mga ligaw na kaluluwa? Mga demonyo? Ganun? Hindi lahat ng mga demonyo. May malalakas naman kasi talagang mga diablo. Pero kasama sa kaya nitong itaboy, ang mga ligaw na kaluluwa, mga itim na engkanto, tapos mga aswang, at iba pa. Mga aswang? Oo, mga aswang. Alam mo na, yung mga halimaw na pumapatay at nangangain ng mga tao. Epektibo ba talaga tong pulseras na to? Mamaya wala naman pala atong talab. Tapos biglang manganib na tayo. Nangingilabot pa naman ako sa gubat sa labas. Epektibo naman siguro yan. Di pa naman ako kailanman ginugulo ng mga halimaw eh. Mula nang ibigay sa akin yan ni Lolo Ambo. Basta ang sabi niya, galing daw ang talab dyan sa itim na krus. Idagdag mo pang panali ng sutana ng pare yung lubid niyan. Ang pulseras na yun nga po pala, Sir Jupiter, ay nasa akin na ngayon. Suot ko pa nga po ito habang tinatayt ko itong kwento nila Lolo Mito. Gawa po iyon sa malambot na puting lubid. Bagamat medyo nangungulay brown na dahil sa kalumaan. Sa nalaman ko ay gawa nga raw ito sa lubid na panali ng mga pari sa kanilang sutana. Sa lubid na yun naman ay may nakakabit na itim na krus. Sobrang liit lang po, siguro ay kasukat lang ng dulo ng hintuturo. Itim na itim po yun at makintab, lalo na kung lilinisan. Yun nga lang ay wala sa amin ang nakakaalam kung anong klaseng bato yun. Sigurado ka dyan, ha? Oo naman. Isipin mo na lang. Magtitiwala ka kay Lolo Ambo kapag nagtiwala ka dyan sa pulseras. Tsaka yun, sabi niya, dasal pa rin ang pinakamahalagang proteksyon. Suot mo man yan o hindi. Siyempre naman, kuya. Hindi ko kinakalimutan na manalangin lagi. We, hindi raw. Halos maihi ka na nga sa takot kanina eh. Naku, kilabot naman kasi talaga doon. Napakasama ng ano yun? Lakas ng kaluskos na yun ah. Mukhang galing sa isang puno dyan sa labas ng bakuran. Ay, Diyos ko, kinakalabog yung dingding. Dito ka lang sa tabi ko, Angging. Lagot sa ita ko yung siraulong yan pag pumasok yan. Sino ka? Sumagot ka! Anong kailangan mo sa amin? Anong kailangan mo sa bahay na to? Ayan na naman. Mukhang gusto talaga niyang makapasok. Mukhang hindi ganon. Kung gusto niyang makapasok, di sana pinto ang kinakalampag niyan. Bakit dingding? Kung ganun, anong pakay niya, kuya? Hindi ko alam. Basta maging listo ka lang. Napakasama na rin talaga ng kutob ko sa isang yan. Nagpatuloy ang kung sino sa panggagambala sa labas ng bahay, Sir Jupiter. Kinakalampag nito ang mga dingding at nagpapalakad-lakad din ito sa bakuran. Dinig na dinig ng magkapatid ang ingay mula sa labas, kaya naman hindi sila mapalagay kahit may itak na hawak ang binatang si Mito. Ayaw talaga niyang tumigil. Hindi kaya sila Tio Carlito na yan? Alata namang hindi. Kung sila yan, bakit sila manggugulo ng ganyan? Bakit di na lang sila kumatok ng maayos at magtawag ng tao? Ay alam naman nilang darating tayo ngayon eh. Ano nang gagawin natin, kuya? Manatili ka lang talagang alisto. Tsaka pilitin mong pakalmahin ang sarili mo. Hindi makakatulong kung magpapadala ka sa takot mo. Sinasabi lang ni Mito ang ganon para kumalma ang kapatid. Pero ang totoo ay wala na ring paglagyan ng kilabot at pangamba ang binata. Nanatili lang silang alerto at tensyonado roon sa may sala. May hawak na itak si Mito at todo ang panalangin ni Angging hanggang sa tumigil ang panggagambala ng kung sino sa labas makalipas ang halos 4 na oras.
Tahimik na. Mm, Mukhang wala na yata. Maupo muna tayo. Pero wag pa rin tayong pakakampante. Baka nililin lang tayo nun. Kunyari umalis na. Tapos bibiglain tayo. Sino kaya talaga yun, Kuya Mito? Hindi ko talaga masasagot yan eh. Lalo tuloy ako nag-aalala para kina Tio Carlito. Bukas, pagsikat ng araw, kailangan natin silang hanapin. Saan naman natin sila hanapin? Ang lawak ng gubat dito eh. Kung namangka o nangisdaman sila, di rin natin alam kung sa baba o sa taas ba ng ilog. Kaya nga hanapin eh. Kasi hindi natin alam kung nasan sila. Kung saan tayo magsisimulang maghanap, malalaman natin bukas. Tumingin-tingin muna tayo sa paligid. Baka may mahanap tayong makakapagturo sa kanila. Nagpatuloy sa pakikiramdam si Mito at Angging. Natatakot silang baka bigla nilang bumalik ang kung sino o anong nangangalampag ng bahay. Subalit makalipas ang ilang pang mga oras ay ginugupok na sila ng pagod at antok. Kaya naman nakapagpasya na silang matulog. Salitan lang sila sa pagtulog at paggising para may manatiling nakabantay. Ganon lang ang kanilang ginagawa hanggang sa sumapit ang umaga. Ligtas na kayang lumabas ngayon, Kuya? Ayoko nang isipin na ligtas na talaga tayo. Makapal at masukal ang gubat. Pero kahit paano, ay may maliwanag na. Makikita na natin agad kung sino mang lalapit sa atin. Pero, ayun na nga. Saan tayo magsisimulang maghanap? Suyurin muna natin ang paligid nitong bahay. Baka may makita tayong kung ano makakatulong. Tapos, pumunta tayo sa ilog. Alam ko kung saan tinatali ni Tio Carlito ang bangka nila. Sinuyod nila ang paligid ng bahay. Wala silang makitang anumang makakapagturo kung saan ang nawawalang mag-anak. Bakurang hindi na asikaso lang ang nakita nila roon, kaya naman nakapagpasya na silang lumakad na papuntang ilog. Wala talaga rito ang bangka nila Tio Carlito eh. Kita mo yung punong yan? Diyan niya dapat tinatali yung bangka niya eh. Kala ko namamalikmata lang ako kahapon at di ko yun nakita rito. Wala pala talaga. Pero, Kuya, pansinin mo ang paligid. Nakahanda rito ang ilang gamit para maglinis ng isda. Ibig sabihin, nangisda nga siguro sila. Oo nga. Walang ibang pwedeng paliwanag. Pero mukhang matagal na to rito eh. Kaya nakakapagtaka kung bakit di pa sila nakakabalik. Ang tanong na lang ngayon ay ilang araw na kaya silang nawawala. At kung bakit sila nawawala. Kung gusto natin silang mahanap, kailangan nating malaman ang sagot sa mga tanong na yan. At paano naman natin masasagot yung mga tanong na yan? Ay, sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Kuya, may tao. Napalingon ang magkapatid sa nagsalita. Natanaw nila sa may di kalayuan ng isang matandang babae. Nakukuba na sa katandaan ang likod nito. Halatang nakakatayo lamang sa tulong ng kanyang sungkod na kahoy. Nakatali ang puting buhok at may berdeng alampay sa balikat. Pansin nila na nagtatangka itong lumapit sa kanila pero halatang nahihirapan sa paglalakad. Kaya naman sila na mismo ang lumapit. Magandang umaga ho, Lola. Magandang umaga rin. Ang pangalan ko ay Daleng. Kayo ba ay sino? Ako si Mito, Lola Daleng. Ito naman ay bunsong kapatid kong sa Angging. Mga pamangkin po kami nung mga bagong lipat dito. Yung pamilya ng mangingisda. Nakakalipat lang nung nakaraang buwan. Sina Carlito at Delia ba ikaw? Tsaka yung anak nilang binata. Ay, sino nga ba yung binatang yun? Nakalimutan ko ang pangalan. Ako, pasensya na at humihina na ang aking pag-iisip gawa ng katandaan. Si Nestor ho, Lola. Pinsan po namin siya. Oo,
Nestor ka pala. Pero, bakit ba kayo ay nandito? Hindi ba kayo pumunta sa kanilang bahay? Yun na nga hong problema, Lola eh. Doon na kami galing. Pero, katakataka, kasi wala sila ron. Ang nadat na namin, bahay na parang hindi naaasikaso. Hindi na nalinis. Medyo matataas na ang mga damo, tapos may naiwan pang nabubulok ng pagkain. Ay, Diyos ko po. Nawawala ang mag-anak. Ganun na nga po, Lola. Yun nga lang ay hindi namin alam kung saan sila napunta. Pero Lola, kagabi po pagkarating namin, parang may nanggugulo dun sa bahay. Kinakalampag yung mga dingding. Tapos palakad-lakad sa bakuran. Ay, hindi maganda ito. Kung ako sa inyo, mas mainam na umalis na kayo kaagad dito. Bumalik na kayo sa inyong pinagmulang lugar. Hindi naman po pwede yan, Lola. Kailangan namin mahanap ang tsuwi namin, pati ng pamilya niya. Hindi pwedeng wala kaming gawin. Masyadong mapanganib ang sitwasyon, Dodong. Kung itutuloy nyo yung balak nyo, madadagdagan ang mawawala. Baka kayo nitong kapatid mo ay mawala na rin. Kung ganun, may alam po kayo kung bakit sila nawawala? Aswang. Aswang? Aswang po, Lola. Sigurado ho ba kayo dyan? Makinig kayo sa akin. Ako ay nag-aalala lang para sa inyong kaligtasan. Kayo ay umuwi na sa inyo kaagad. Hindi malabong aswang ang may kagagawan kung bakit nawala ang pamilya ng inyong tiyuhin. At kung nanggambala siya sa inyo kagabi, hindi malabong gusto niya rin kayong isunod. Sige na, madali na kayo. Ay, Diyos ko, nanggugulo na naman yung halimaw na yan. Kinikilabutang lumakad ang magkapatid palayo sa matanda. Tanaw din nilang mabagal itong lumakad sa ibang direksyon. Sabi ko naman sa'yo, kuya eh. Umalis na tayo rito. Umuwi na tayo. Ang totoo, medyo kinilabutan din ako dun sa sinabi ng matanda. Ang kaso nga lang, Angging, ayaw ko namang talikuran na lang ng ganun si na Tio Carlito. Uuwi tayo. Tapos baka pwede pa pala sana natin silang maisalba pag nagkataon. Dadalhin natin ang konsensyang yun habang buhay. Naiintindihan ko, kuya. Pero, paano kung totoong aswang ang nanggugulo rito? Paano natin naharapin yun? Ganito na lang. Maghanap muna tayo ng iba pang pagtatanungan dito. Mahirap kasi kung sa isang tao lang tayo maniniwala eh. Kita mo naman, di ba? Nag-uulyanin na yung Lola Daling. Sige. Pero, kapag wala tayong nahanap ng mga katulong sa atin, uuwi tayo. Ayos na ba sa'yo yun? Sige. Nagpalakad-lakad pa ang magkapatid. Yun nga lang ay magkakalayo talaga ang kabahayan doon, kaya wala silang nakita agad na kapitbahay. Subalit makalipas ang mga 10 minuto ay may nakita silang isang lalaki. Siguro nasa 40 o 50 anyos na ito at gabalikat ang magulong buhok. Nakaupo sa paanan ng isang puno. Tinawag nila ito at nilapitan. Magandang araw sa inyo mga bata. May maitutulong ba ako sa inyo? Magandang araw rin po, Manong. Ano kasi, nakita niyo po ba yung bagong lipat na mag-anak dito? Yung mga mangingisda ho? Sina Tio Carlito, Tia Delia, at ang anak nilang si Nestor. Nawawala ho kasi sila sa bahay nila eh. Ha? Kung ganun nawawala nga sina Carlito. Kilala niyo po sila? Oo. Paminsan-minsan ay sumasama ako kay Carlito sa pangingisda. Huling kita ko sa kanila, siguro mga 1 linggo na rin. Naghahanda sila noon para mangisda. Nakita ko sila kasi naniningil ako ng utang nila sa akin. Nabayaran naman nila ako pero ayun nga, hindi ko na sila nakita pagkatapos noon. Pumunta ako sa kanila pagkalipas ng 2 araw. Sasama sana ako mangisda kay Carlito kaso yun nga, walang tao. Saan po ba sila papunta para mangisda? Nung huli niyo silang nakita? Doon sa may taas ng ilog. Hindi naman ganun kalayo mula rito. Siguro mga 30 minutong pamamangka lang.
Pwede niyo po ba kami samahan doon, Manong? Baka sakali lang po, matagpuan natin sila. Kuya naman eh. Binalaan na nga tayo, diba? May mga aswang dito. Mamaya mapahamak pa tayo. Aswang! Nako, walang ganun dito. Hulaan ko. Si Manang Daling ang nagsabi sa inyo niyan, ano? Siya nga po. Huwag kayong maniwala doon. Nag-uulo niya na yun. Kaya kung ano-anong sinasabi, ang mabuting gawin natin, hanapin natin yung tiyuhin ninyo. Punta natin doon sa banda, kung saan sila nangisda. Sigurado ho ba kayong ayos lang, Manong? Oo, ayos lang. Huwag kayong mag-alala. Kung may dapat man tayong pag-ingatan, mga hayop sa gubat ng yun. Lalakad lang tayo ng mga 1 o 2 oras mula rito. Medyo mapapabagal lang tayo dahil mas masukal ang gubat papunta ron. Angging, alam kong nagdadalawang isip ka. Naiintindihan ko naman eh. Pero ako, desidido kasi talaga akong hanapin si Tio Carlito. Siguro ganito na lang. Mauna ka na lang na umuwi. Tapos, kami na lang nitong si Manong ang pupunta ron. Hindi naman pwede yun, kuya. Mamaya mapano pa ako ron. Sasama na ako. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado na ako. Eh kung ganon, maganda na tayo. Mas maganda kung kumain muna tayo. Tapos, saka tayo lumakad. Oo nga pala, ako si Puryong. O kayo ba? Ano nga ang mga pangalan ninyo? Kumain nga muna ang tatlo, tapos lumakad na sila paangat ng ilog. Linawin ko lang po, kapag sinabing paangat ng ilog, ibig sabihin ito ay kokontrahin yung daloy ng agos. Hindi naman ibig sabihin aakyat sila ng mataas na bahagi ng bundok o talon. Sa kaso po ng ilog na yun, hindi naman yun paangat talaga. Sakto lang para makasagwan ang mga mangingisda ng banayad. Malayo pa ho ba tayo, Mang Puryong? Higit 1 oras na po tayong naglalakad eh. Malapit na tayo. Baka nga dito sa banda may makita na tayong palatandaan. Ano ba to? Bigla na lang akong kinabahan ng gusto. Paano ka ba, kuya? Pakiramdam ko, may makikita tayong hindi maganda sa lugar na to. Kalma ka lang, Dong. Mahihirapan tayong hanapin si Carlito kung ganyan. Alam ko po, Manong. Sige lang, magpatuloy lang kayo. Luminga-linga sa paligid si Mito, pero di talaga niya maintindihan ang kakaibang kutob. Pakiramdam lang niya ay may kakaiba sa gubat na yun. Kapag nililingon niya ang dinaanan nila ay parabang naiisip niyang naliligaw na sila. Sanay naman kasi siya sa mga masusukal na gubat, subalit sa pagkakataong yun ay parang pinaglalaruan ng mga puno at halaman ang kanyang paningin. Kuya, may problema ba? Ha? Oh, wala naman. Bakit ba? Di ka makakapaglihim sa akin. Kilalang kilala kita. Kunot pa lang ng noo mo, alam ko nang may iba kang iniisip. Pakiramdam ko kasi naliligaw na tayo. Ha? Paano maliligaw? Binabaybay lang naman natin tong gilid ng ilog. Oo nga naman, Mito. Kung maligaw mo tayo, pwede naman nating lakarin pabalik itong tabing ilog eh. Baka balik tayo doon sa may amin. Oo nga no. Ha? Kung talagang nawala rito banda si Tio Carlito, bakit di sila nakabalik? Pwede naman nilang baybayin tong tabing ilog ah. O di naman kaya, pwede rin silang magpatangay sa agos. Teka, sandali. Tumingin kayo ron. San po banda, kuya? Ayun, sa may unahan natin. Napatingin ang magkapatid sa itinuro ng lalaki. Napansin nilang medyo paangat na bahagi na pala ng tabing ilog ang kinatatayuan nila. Nasa 3 hanggang 5 metro pababa pa ang tubig, ganoon din sa kabilang dako ng ilog. Merong hanging bridge sa pagitan ng 2 bahagi. At sa bandang unahan nga ng pampang na kinalalagyan nila ay may isang bangka. Nasa ibaba iyon ng pampang.
nakasandal sa isang malaking bato, halatang butas at sira na. Bangka? Bangka nga. At di ako pwedeng magkamali. Bangka yan ni Tio Carlito. Ako mismong tumulong sa kanya na buuin yan eh. Sa kanila nga yung bangkang yan. Ang tanong lang ngayon, nasa na sila? Diyos ko naman, ano ba kasing nangyari sa kanila? Ba't nagkaganyan ang bangka nila? Angging, Mang Puryong, tumingin kayo ron. Sa tapat ng pangpang, may tao ron oh. Tao nga, tumakbo pa suot sa gubat. Habulin natin! Teka, Mang Puryong! Hintay! Hindi nila nakita ng maayos yung tao sa tapat ng ilog. Noong una kasi ay nakatayo ito sa bahaging maraming halaman at nalilimliman ng mga puno. Tapos bigla na itong tumakbo pasuot sa kasukalan. Di nagdalawang isip si Mang Puryong. Mabilis siyang tumakbo patawid sa hanging bridge. Agad namang sumunod din patakbo ang magkapatid. Saan na yun? Hindi ko alam. Pati si Mang Puryong nawala na rin. Bakit kasi hindi niya tayo hinintay? Kuya, doon banda. May gumagalaw sa halamanan doon. Lalapitan ko. Diyan ka lang sa likod ko. Kuya, mag-iingat ka. Alam ko. Tumitindi na ang kaba ni Mito noon, Sir Jupiter. Tinatatagan lang niya ang sarili para sa kanyang kapatid. Nilakad nila ang gubat na yun. Mas masukal ng dihamak sa kabilang dako ng ilog na dinaanan nila papunta roon. Malalaki at halos magkakatabi ang mga puno. Masyado ring malago ang mga halaman at damo. Lumakad sila palapit sa may gumagalaw na halamanan. Siguro ay nasa 15 o 20 metro na ang layo noon mula sa pampang. Mang Puryong! Manong! Ikaw ba yan? Manong! Manong! Walang sumasagot. Ibig sabihin, hindi si Manong yan. Masama ang kutob ko. Tara na, dali! Tumawid tayo sa tulay. Bumalik tayo sa kabilang dako ng ilog. Bilis! Anong klaseng nilalang yan? Wala nang oras ang ging! Bilis na! Takbo na dali! Halos kumalas na ang kanilang mga puso sa hilakbot. Sa halamanan kasi ay bigla na lang lumabas ang isang taong walang saplot. Kulukulubot ang balat at medyo nangingitim. Kitang-kita rin nilang napakapula ng mga mata nito. Napakatatalim ng mga ngipin at kuko. Agad na napakaripas ng takbo ang magkapatid. Nauna si Angging, tinutumbok nila ang tulay. Muling umatungal ng napakalakas ang halimaw. Pakiramdam ng dalawa ay nayanig ang kanilang kalamnan. Buto-buto at kahit kaluluwa sa ingay na yun. At lalong nagimbal si Mito nang bigla na lang lumundag ang anumang nilalang papunta sa kanyang bunsong kapatid. Angging! Bilisan mo pa! Nandiyan na siya! Papunta sa'yo! Ang halimaw! Umatras! Angging! Bilisan mo na! Huwag ka na mag-isip! Magpatuloy ka na sa tulay! Nagtaka si Mito nang bigla na lang mapalundag paatras ang halimaw matapos mahawakan si Angging. Kinuha naman ng dalaga ang pagkakataong yun para makatakbo na sa tulay. Kuya! Halika na! Bilis! Tumawid na tayo! Mauna ka na! Bilisan mo na! Nakasunod lang ako! Kuya! Andiyan na siya! Pasugod siya sa'yo! Mauna ka na! Madali ka na doon! Napakabilis at masyadong masalimuot ang mga sunod na nangyari, Sir Jupiter. Nagpatuloy sa pagtakbo si Angging sa tulay. Si Mito naman ay doon na rin papunta. Subalit walang ano-ano ay bigla na lang naputol ang hanging bridge. Nahulog si Angging sa ilog. Halos lunurin ng pag-aalala si Mito noong una.
Mabuti na lang nakita pa niyang nakaahon si Angging bagamat nahihirapan itong lumangoy dahil sa lakas ng agos. Tinatangay ito palayo. Lulundag na sana si Mito sa ilog nang biglang Kuya! Andiyan na! Pwes kang halimaw ka! bigla na lang ay naitulak ng halimaw si Mito. Napadapa ang binata at nakumbabawan siya ng humahabol. Sa kamalas-malasan pa ay nabitiwan niya ang dalang itak. Tumilapon yun ilang metro mula sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang piliting maialis ang halimaw mula sa pagkakapatong nito sa kanyang likod. Hayop kang halimaw ka! Ano pang kailangan mo sa akin? Bitiwan mo ko! Nakakainis! Masyado siyang malakas! Katutusan ko na ba? Itiwan mo si Mito! Nestor? Insan! Bilisan mo! Bumangon ka na dyan! Kunin mo itong itak mo! At tumakbo na tayo! Gulat na gulat si Mito nang biglang dumating ang pinsan niyang si Nestor. Binato nito ng medyo malaki ring bato ang ulo ng aswang. Napatilapon ng halimaw mula sa pagkakadada nito kay Mito. Noon din ay bumangon si Mito. Kinuha niyang tumilapong itak tsaka tumakbo sila ni Nestor pasuot ng gubat. Sandali lang, Insan. Ano ba kasi nangyari sa inyo? Ba't yan nandito? Tsaka saan sila Tiyo? Mamaya na tayo mag-usap. Bilisan muna natin ang pagtakbo. Di ba mas maganda kung sa ilog na tayo tumakas? Tumalon na tayo ron! Ilang ulit ko nang sinubukan yan. Pero wala. Hindi pa rin ako nakatakas. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mamaya, ipapaliwanag ko sa'yo ng malinaw. Ang mahalaga, makalayo tayo sa kanya at makapagtago. Tuloy-tuloy pang tumakbo ang dalawa pasuot sa napakasukal na gubat. Nakasunod lang sa kanila ang halimaw. Ilang minuto pa ay may nakita silang kawayanan. Sumuot sila sa mga kawayan yun at nanatiling nakatayo. Hindi sila basta makaupo dahil matitinik ang mga kawayan yun. Ligtas ba talaga tayo rito? Ilang problema sa'yo eh. Hindi mo kinabisado mga kwento ni Lolo Ambo sa atin dati. Kahinaan ng mga aswang, ang kawayang tinik. Mahapdi at lason sa kanila kapag natusok ng kawayan. Ano? Ibig sabihin, aswang ang isang yun? Oo! At hindi ka maniniwala kapag sinabi ko sa'yo kung sino yun? Bakit naman? Sino ba yan? Ba't di tayo hinahabol? Si Tatay Carlito yan. Akala mo ay nabilaukan si Mito sa sinabi ng pinsan. Hindi siya makapagsalita sa matinding gulat. Nilingon na lamang niya ang aswang. Kita niyang nakatungtong ito sa sanga ng isang talisay. Nandoon lang sa may labas ng kawayanan. Naglalaway ito at nakapako ang pulang mga mata sa kanilang magpinsan. Tiningnan ito ng maigi ni Mito at nakumpirma nga niyang yun mismo ang kanyang tiyo Carlito. Wala ngang damit at kulubot ang balat pero hindi siya pwedeng magkamali. Yun nga mismo ang kanyang tiyuhin. Anong nangyari kay Tiyo? Bakit siya nagaganyan? Napakahabang kwento. Mamaya ko na sabihin. Ang mahalaga gawin mo ngayon. Gamitin mo yung itak mo. Mamutol ka ng mga kawayan. Teka, aanin natin. Gagamitin mo laban kay Tiyo Carlito? Gagamitin lang nating panakot para hindi siya makalapit sa atin. Kailangan kasi nating makaalis dito. Mahirap kung dito tayo mananatili. Eh may alam ka bang pwedeng puntahan? Oo, meron. May isa pang kawayanan sa unahan. Pero sa likod nun, may maliit na kuweba. Pwede tayong magtago at magpahinga ron. Mahirap gumalaw sa gitna ng kawayanan na puro tinik. Pero pinilit pa rin ni Mito na makaputol ng iilang mangkawayan. Pagkatapos ay tinulungan siya ng pinsan na makagawa ng iilang mga pinatulis na kawayan at dalawang panghampas. Nang handa na sila ay dahan-dahan silang sumuot papunta sa kabilang bahagi ng kawayanan. Mukhang hindi talaga tayo patatakasin ni Tiyo.
Lumusot nga tayo sa kabilang bahagi pero lumipat naman siya ng ibang pwesto. Kita mo yung halamanan dyan? Sumuot tayo dyan pagkalabas natin dito sa kawayanan. Gamitin natin itong mga ginawa natin para mag-alinlangang lumapit sa atin si tatay. Sige, kuha ko. Bibilang ako ng 3. Dumiretso ka pasot dyan. Gumapang ka kung kailangan. Ako magbabantay kay tatay habang nakasunod sa'yo. Ano? Handa na? Oo, handa na ako. Sige, heto na. 1, 2, 3! Ngayon na! Lumabas si Mito sa kawayanan at tuloy-tuloy na tumakbo. Noon din ay narinig niyang humiyaw ng malakas ang tiyuhin niyang naging aswang. Pero hindi na niya ito tiningnan. Dumiretso siya pasuot sa halamanan. Subalit nang marinig niyang humiyaw ang pinsan ay agad din siyang napalingon. Tay! Wag! Anak niyo ako! Ako to, si Nestor! Wag! Patawarin niyo ako, Tiyo. Pero kailangan kong gawin ito. Yeah! Yeah! Insan, halika na! Bilisan mo! Nahintakutan si Mito nang makitang nakabalandra na si Nestor. Pasugod sa lalaki ang sarili nitong tatay. Nakaamba na rin ang mga kuko ng aswang. Kaya naman dali-daling napatakbo si Mito at agad niyang hinampas ng kawayan ng tiyuhing naging aswang. Tinulungan niyang makatayo ang pinsan at hindi na sila nagsayang ng oras. Mabilis silang tumakbo pasuot sa makapal na halamanan. Saan bang daan? Diretso lang ba? Oo, malapit na tayo. Kita mo yung paangat ng lupa. Andiyan ang kuwebang sinasabi ko. Sundan natin ang mukha ng lupang yan. At makikita natin ang gawayanan. Bilisan pa natin. Baka mahabol tayo ni Tiyo Carlito. Alam ko, mukhang desperado talaga siyang mahabol tayo. Hindi nagtagal, may nahanap na silang kawayanan. Nakasandal yon sa mukha ng isang mababaw na bangin. Siguro mga 3 metro lang ang taas ng bangin na yon. Sa mukha ng bangin ay may isang kuweba na nasa likod ng kawayanan. Pumasok sila doon. Bumungad kina Mito ang isang lagusan. Tinahak nila yon at nakarating sila sa isang yungib. Medyo maliit lang po yun pero kasya naman para makahiga at makapagpahinga ang nasa 4 o 5 tao. Ayos ka lang, Nestor. Hindi ka ba nasaktan ni Tiyo Carlito? Hindi naman. Medyo nakakabaliw lang talagang isipin na nagkagano ng tatay ko. Ano ba kasing nangyari? Bakit kayo napadpad dito? Bakit hindi kayo nakauwi? Alam mo, pumunta kami ni Angging sa inyo. Kasi kaarawan mo ngayon. Pero nang dumating kami kahapon, wala kayo. Ang gulo ng bahay ninyo. Mahabang kwento Mito. Sabihin mo lang, makikinig ako. Sandaling natahimik si Nestor. Bumagsak ang mga balikat nito. Napasandal siya sa dingding ng yungib at nagpakawala ng napakalalim na buntong hininga. Doon ay nagsimula siyang magkwento. Anong nangyayari dito? Bakit parang may kakaiba sa paligid? Dumaan na kami dito Ang alam ko, nalagpasan na namin ang lumang tulay na yan. Napapansin mo rin ba, anak? Ang alin po? May mali sa paligid. Mukhang binabalig niyo yata tayo. Pansin ko nga po. Naliligaw na yata tayo, tay. May sadyang nagliligaw sa atin. Pinaglalaruan niya ang isip at mga mata natin. Mas mabuti kung magpahinga muna tayo. Delikado kapag nagpatuloy tayo. Delia, ihanda mo yung mga panali ng bangka. Tinali niyo nga ang bangka. Oo. Mga ilang minutong layo na rin yun mula sa lumang tulay. Doon kami nagpahinga. Tapos bigla na lang kaming sinalakay ng aswang. Anong ginawa niya sa inyo? Ikaw, bakit buhay ka pa? Buti di ka niya pinatay. Masyadong masahol ang isang yun. Ayaw niyang pinapatay lang ng basta. Gusto niya munang paglaruan ang mga biktima niya. Paano pinaglalaroan? Sa nangyari sa amin, ganito.
Una nun, hinabol niya kami. Tatakas sana kami sa bangka. Kaso nablot niya si nanay. Hinabol namin siya ni tatay. Yung bangka namin, natakay na ng agos. At bumangga dun sa malaking bato. Anong ginawa ng aswang kay Tia Delia? Pinatay at kinain niya si nanay sa mismong harap namin. Tatakas na sana kami kaso nakagat niya si tatay. Nung una, hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya kami hinabol. Yung pala, nahawaan niya na si tatay. Yun ang dahilan kung bakit siya naging aswang. At tinahabol tayo ng tatay mo kasi gusto niya tayong kainin? Ganun na nga. Bago pa lang naging aswang si tatay. Kaya agresibo pa siya. At todong pagkayok sa laman. Bakit naman hindi ka tumakas? Pwede ka namang lumangoy ang magpatangay sa ilog eh. Umuwi ka sa inyo. Humingi ka ng tulong. Hindi ganun kadali yun, Mito. Sinubukan ko ng tumakas. Nagpatangay na ako sa ilog. Nilakad ko na rin ang gubat. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik at bumabalik pa rin ako rito sa kasumpa-sumpang lugar na to. Kung ganun, pwedeng bumalik din sa Angging. Kung ganun, kasama mo nga si Angking. Anong nangyari? Nasaan siya? Nung hinahabol kami ng tatay mo, pinauna ko siyang tumakbo pabalik sa tulay. Kaso naputol yung tulay. Nahulog si Angging. Lulundag na sana ako pasunod sa kanya. Pero kinumbabawa na ako ni Tio Carlito. Hindi mo ba siya nakita kanina? Hindi. Basta narinig ko lang na umaatungal si tatay. Pinuntahan ko. Pagkarating ko dun, ang naabutan ko ay nakapatong na siya sa likod mo. Hindi ko na nakita si Angging. Diyos ko, masyado akong naging kampante. Magaling naman kasing lumangoy si Angging eh. Hindi siya basta mapapano sa pagkahulog na yun sa ilog. Pero kung babalik lang din siya sa pinaggalingan niya, Nakatambangan siya ng aswang o ni tatay. anong gagawin natin? Paano natin maililigtas ang kapatid ko? Kailangan nating bumalik sa may ilog. Unahan natin yung aswang. Yun lang ang paraan, wala nang iba. Pero bago yun, kumuha tayo ng mga kawayan dyan sa labas ng kuweba. Gumawa tayo ng mas maayos na mga sibat at panghampas. Yung mas epektibo at hindi basta mabibitawan. Nagpahinga pa ng ilang minuto ang magpinsan. Nang makabawi ng lakas ay pumunta na sila sa bungad ng kuweba para manguha ng kawayan. Nagtaka si Mito kasi gabi at madilim na, gayong nasa 2:00 pa lang naman ng hapon nang pumasok sila doon. Maliwanag ang buwan, kaya kita rin nilang nakaabang si Tio Carlito sa harap ng kawayanan. Halatang gusto nitong makapunta sa kuweba kung hindi lang dahil sa mga kawayang tinik. Paano gabi na? Maaga pa naman ang pumasok tayo sa kuweba. Sinabi ko na sa'yo eh. Iba ang takbo ng oras dito. Malamang gawa lang sa bulag ng aswang. Pinaglalaroan niyang isip at mga mata natin. Sabi mo pa nga kanina, di ba? Kaaraman ko na ngayon. Pero sa paningin ko, nasa 5 araw pa dapat bago kayo darating. Nakakalito. Kaya nga, wag mo na lang piliting maintindihan. Gawin na lang natin ang kailangan nating gawin. Huwag mo nang pansinin ang kakaibang paligid at ang oras. Namutol ng mga kawayan ng magpinsan gamit ang itak ni Mito. Nang marami na silang nakuha ay bumalik sila sa kuweba para gumawa ng mga sandata. Pagkatapos ay hinanda na nila ang mga sarili, tsaka muling lumabas. Nakaabang pa rin talaga si Tio Carlito. Anong plano natin? Huwag na nating ulitin ang pagkakamali natin kanina. Magdahan-dahan lang tayo. Huwag tayo maghiwalay. Tama yan. Gamitin natin itong mga sandata na panakot sa kanya para di siya makalapit. Pagkalagpas natin sa kawayanan, dumiretso na tayo sa may ilog. Hanapin natin doon si Angging. Yan ay kung bumalik lang din siya rito. Pero syempre, mas mabuti pa rin yung nagawa niyang makatakas. Ano, handa ka na? Handa na, Insan. Maingat na sumuot ang dalawa palabas ng kawayanan. Nakaamba ang kanilang mga kawayang sibat at panghampas. Kaya naman kahit gusto silang lapitan ni Tio Carlito, napapaatras ito. Umuobra ang plan natin, Insan. Di siya makalapit. Ituloy-tuloy lang natin to.
Huwag natin siyang hayaang makahanap ng pagkakataong malapitan tayo. Ganun na nga. Ano yun? Tunog ng isa pang aswang? Lagot na. Mukhang hiyaw nung aswang na sumugod sa amin. At mukhang naroon siya sa may ilog. Diyos ko, si Angging! Nasa panganib ang kapatid ko! Angging! Teka, Mito! Sandali lang! Mito! Mito, tumigil ka! Mito! Dahil sa pag-aalala para sa kapatid ay nabasag ang atensyon ni Mito. Agad ay napatakbo siya papuntang ilog. Ang nasa isip niya baka nakabalik nga si Angging at kailangan ito ang saklolo laban sa aswang. Kaya naman, hindi niya namalayan nang bigla na lang lumundag ang kanyang tiyuhin papunta sa kanya. Mabuti na lang at mabilis na nakakilos si Mito. Winasiwas niya ang dalang kawayang panghampas kaya naman napalihis ng direksyon si Tio Carlito. Tio! Ayoko pong saktan kayo, pakiusap! Padaanin niyo na po ako! Si Angging! Kailangan kong puntahan ang kapatid ko! Kailangan kong iligtas ang pamangkin na... Mukhang wala na ako magagawa. Bahala na to! Tio, patawad! Ayaw umalis ng aswang sa daraanan ng binata. Doon na napilitan si Mito na direktang gamitin ang mga dalang sandata laban sa sariling tiyuhin. Sumugod siya habang nakaamba ang panghampas na kawayan sa kaliwang kamay. Winasiwas niya yon na parang latigo sa hangin. Sa kanan naman ay nakahanda ang kawayang sibat. Tio! Hindi ko gusto gawin to! Kaya pakiusap po, padaanin niyo na ako! Bahala na to! Kung ayaw mo talagang tumabi, mapipilitan na akong gawin to! Magkakasunod na winasiwas ni Mito ang dalang kawayang panghampas. Nang makatsyempo ay agad niyang hinagis ang hawak na sibat. Hindi tinamaan ang tiyuhing aswang subalit bumaon ang pinatulis na kawayan sa tabi ng talampakan nito. Nalingat ang halimaw, yun na ang ginamit na pagkakataon ni Mito para tamaan ng panghampas na kawayan ang kaharap. Pasensya na po talaga, Tio Carlito! Pero kailangan ko ng puntahan si Angging! Napaka-inutil mong aswang. Magpuryong? Ikaw? Mito! Umalis ka na! Doon mo na si Angging habang nakabalandra pa si tatay sa lupa! Bilisan mo na! Nestor! Ano nangyari sa'yo? Hindi! Nagulantang si Mito sa nakita. Si Nestor po kasi ay bihag na ni Mang Puryong. Sa pagkakataong yun, kakaiba na ang anyo ng lalaking dapat ay kasama nila ni Angging. Puno na ito ng balahibo sa buong katawan, bagyang namumula ang mga mata at matalim na ang mga ngipin at kuko. Napansin din ni Mito na may nakabaong pinatulis na kawayan sa tagiliran nito, siguro ay gawa ng kanyang pinsan. Yun nga lang ay napansin din niyang duguan ang isang braso ni Nestor. Pwisit kang nalimaw ka! Bitiwan mo pinsan ko! At bakit ko naman gagawin yon? Minsan na lang ako matuwahan ng ganito sa mga taong tulad niya eh. Hayop ka! Nilinlang mo kami ng kapatid ko! Hindi ko kasalanan kung bakit utu-utu kayo. Mga hangat! Ano pang hinihintay mo? Sugurin mo na ang isang yan. At nang makakain ka na, lapain mo ang sarili mong pamangkin. Sundin mo ang inuutos ko kung ayaw mong kainin ko itong anak mo. Hindi! Tio Carlito! Napalingon si Mito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakabangon na ang tiyuhing naging aswang. Tumutulo ang napakalapot nitong laway sa lupa at walang ano-ano ay agad itong tumakbo pasugod. Halos himatayin na sa kilabot si Mito pero pinilit niyang tapangan ang sarili.
Muli niyang inamba ang hawak na kawayang sibat. Nakahanda na sana siyang salubungin ng halimaw, subalit nagulat siya nang bigla itong lumundag palagpas sa kanya. Nilagpasan niya ako. Pupunta siya kay Nestor at ng Poryong. Bitiwan mo ang anak ko. Isa ka pang hangal, inutil kang aswang ka! Nagawang maitulak ni Tio Carlito si Mang Poryong na patihaya ang mapanlinlang na lalaki. Agad naman itong kinumbabawan at sinakal ng sumalakay. Si Nestor naman ay nabitiwan ni Mang Poryong. Tumilapon din ng binata ng ilang metro palayo. Nestor! Nestor! Insan! Sugatan ka ha! Kailangan mo mong gamot! Nakagat ako niyang aswang kanina. Si tatay. Ang tatay ko. Walang iya ka. Akala mo ba? Kaya mo ko. Hangal. Igaganti ko ang pamilya ko. Papatayin kitang demonyo ka. Papatayin kita. Hindi mo ako mapapatay. Ay! Hindi! Humanda ka sa akin, demonyo ka! Teka, sandali, Nestor! Biglang inagaw ni Nestor ang sibat na hawak ni Mito. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo papunta sa kanyang tatay na nakakumbabaw pa kay Mang Poryong. Kita ni Mito na pinipilit ni Mang Poryong na makawala mula kay Tio Carlito, kaya naman lalo niya itong pinagsasaksak gamit ang matatalas niyang mga kuko. Nang makalapit naman si Nestor ay agad niyang pinagsasaksak si Mang Poryong gamit ang pinatulis na kawayan. Nang makita ito ay doon na tumakbo si Mito. Binunot niya ang itak at ginamit na rin yun para tagain ang halimaw. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Mga bisit kayo! Tumakas na kayo! Pero tay, hindi ka namin pwedeng iwan na lang ng basta! Sige na, tumakas na kayo. Aswang na ako. At mamamatay na ako, anak. Talagang mamamatay ka na! Sinaksak pa ulit ni Mang Poryong si Tio Carlito sa may tagiliran tsaka dinukot ang puso nito. Doon ay alam na ni Mito na wala na ang kanyang tiyuhin. Ang kalabang aswang naman ay sugatan pero halatang malayo pa sa kamatayan. Tay! Hindi! Tatay Carlito! Tay! Nestor! Halika na! Kailangan na nating makalayo! Matapos na mga ginawa ninyo sa akin, palagay nyo patatakasin ko kayo? Hindi mangyayari yun. Dito kayo mamamatay! Nestor! Halika na! Bilisan na natin! Gamit ang anumang natitira nilang lakas ay muling tumakbo ang dalawa papunta sa ilog. Habang tumatakbo naman ay hinubad ni Nestor ang kanyang kamiseta. Ipinantapal niya yun sa kagat ng aswang sa kanyang braso. Kumusta ang pakiramdam mo, Insan? Masakit pa ba? Mamanhid ng braso ko. Nahihilo na ako. At medyo naubusan na ako ng lakas. Epekto na yata yan ng kagat ng aswang. Delikado to. Mauna ka na lang siguro, Insan. Makakabigat lang ako sa'yo. Umanap ka ng paraan para makatakas. Sasayangin mo sa sakripisyo ng tatay mo. Huwag ka muna sumuko, Nestor. Konti na lang mararating na natin ng ilog. Lumundag tayo ron. Tapos manalangin tayo sana makatakas tayo. Kahit anong takbo ba ang gawin ninyo? Kahit tumalong pa kayo sa ilog, hindi nyo ako matatakasan. Hindi kayo makakaligtas dito. Hindi! Nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa. Tuloy lang din si Mito sa pagwasiwas ng panghampas na kawayan sa kanilang likod upang hindi makalapit ang halimaw.
Hindi nagtagal ay narating na nga nila ang gilid ng ilog. Ito yung bahagi ng Pampang kung saan nasa 5 metro pa pababa ang tubig. Handa ka na, Insan. Lumundod na tayo. Mauna ako para maalalayan kita agad. Pagkasunod mo. Sige. Lumay tayo papuntang kabila. Eto na. Tatalo na ako. Sumunod ka agad. Insan! Insan, halika na! Bilisan mo na! Diyan na ako! Bilisan na natin! Agad na lumangoy ang dalawa papunta sa kabilang dako ng ilog. Inaalalayan ni Mito ang pinsan dahil nang hihina na talaga ito. Konti na lang matatangay na ito ng agos. Pinilit ni Mito na kontrahin ang agos para makatawid. Tinumbok nila ang batuhan sa ibaba ng kabilang pampang. Insan, dito muna tayo. Hindi tayo makakaagad dito sa pampang. Kailangan muna nating lumawi ng konti. Pero wala ka ng lakas. Magpahinga muna tayo. Nakakapagod ka na to. Anong nakarating tayo rito sa may batuhan? Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko sa'yo, di ba? Hinsan, sinubukan ko na makatakas. Pero di ako makalayo. Bumabalik lang ako. Kahit itong batuhan, hindi ko marating. Bumabalik lang ako sa kabila. Hindi kaya nasira ang ilusyon ng aswang? Kasi nangihina na siya. Sugatan siya eh. Hindi ko alam. Nakakapagtaka rin. Kasi hindi siya nakasunod. Wala siya sa ibabaw ng kabilang pampang. Insan, ano nangyayari sa'yo? Braso ko! At sumasakit! Tingnan niyo ron! May sumisigaw doon sa baba! May mga tao. Sila kuya na yan! Tulungan po natin sila! Mang Kapeng! Iakyat natin sila dito! Si Angging. Insan, di ko na kaya. Nestor, huwag kang bibitiw. Andiyan ang tulong. Angging, tulungan niyo kami. Bilisan ninyo! Nasa panganib si Nestor! May mga kalalakihang bumaba mula sa itaas ng pampang. Tinulungan nilang maiakyat sina Nestor at Mito. Kailangan pa sanang magpahinga ng dalawa pero di ligtas na magtagal pa sila roon. Kaya naman madali silang inalalayan ng mga tao pabalik sa kanilang baryo. Ito po ang baryo na nilapitan ng pamilya ni na Tio Carlito. Doon ay nakaabang na sa kanila ang matandang si Manang Daleng. Maputi na lang talaga. Nakatakas at nakahingi ka ng tulong, Angging. Kung hindi kayo dumating, baka bumigay na kami sa panghihina ron sa may ilog. Imposible dapat yun eh. Imposible dapat na makatakas sa lugar na yun. Imposible? Paanong imposible, kuya? Malakas man din lang ang aswang doon. Kung tatakas ka, biglang matatagpuan mo na lang ang sarili mong bumalik sa kung saan ka galing. Hindi ko alam kung paano nakalusot ka doon. Balabang, dahil yun sa suot mong pulseras, ide. Pulseras? Itong may itim na krus po? Yan nga mismo. Prenotektahan ka dyan, kaya nakalayo ka mula sa pugad ng aswang. Kuya Mito, ano ba kasi talagang nangyari doon? Mabuti at nakita mo si Kuya Nestor. Ang totoo, 3 araw at gabi na namin kayong hinahanap doon, banda eh. Ha? Ganun katagal kaming nawala? Sa paningin ko, kaninang hapon lang mula nang nahulog ka sa ilog eh. 3 araw na yun. 3 araw na rin nagsasagawa ng ritual yung albularyong si Mang Tapeng.
kapatid nitong si Manong Daling. Yun siguro ang dahilan kung bakit nawala na ng bisa yung sinasabi mong panlinlang ng aswang. Nakatakas kayo eh. Siguro nga, kahit kami nagtaka rin kung paano kami nakarating sa kabilang dako ng ilog. Pero Dodong, pwede mo bang isalaysay sa amin kung ano ang nangyari roon? Yun ay habang hinihintay natin na matapos ang panggagamot sa inyong pinsan. Sinalaysay ni Mito ang mga nangyari. Sinabi rin niya ang malagim na sinapit ng pamilya ng mga mangingisda. Nagulantang si Angging nang malamang ang kanilang tiyuhin pala ang nakita niyang aswang. At di rin niya mapaniwalaang si Mang Puryong ang may pakana ng lahat. Totoo ba talaga yung sinasabi mo, Kuya Mito? Totoo, walang dahilan para magsinungaling ako. Pinatay at kinain ni Mang Puryong si Chedelia. Hinawaan at pinatay din niya si Tio Carlito. At ngayon, mukhang pati si Nestor ay nahawa na rin. Umalis ka! Lumayo ka sa akin! Tigilan mo ako! Lumayas ka! Ay, Diyos ko! Anong nangyayari sa loob? Pumalpak ba si Tapeng? Tidaling. Ay, kailangan ko ng tulong. Kailangan nating itali yung binata sa bakuran. Madali kayo. Tarantang pumasok sina Mito at Angging sa kinilalagyang kwarto ni Nestor. Pagkarating doon ay nakita nilang walang malay ang kanilang pinsan. Subalit sinabi ng albularyong si Mang Tapeng na magigising din ito agad matapos niyang patulugin. Ano pa po bang kailangan natin gawin, Manong? Dalhin natin siya sa bakuran. Ibitin natin ang patiwarik sa puno ng nara. Doon ko itutuloy ang ritual para tanggalin ang sisiw ng aswang mula sa kanyang katawan. Teka po, Manong. Ganun na po ba kalala ang kalagayan ni Kuya Nestor? Magagamot pa po ba siya? Ay, tatapatin ko kayo, Ining. Hindi ako sigurado. Ay mukhang matindi na ang kapit ng dugo ng aswang sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Susubukan ko pa rin ang makakaya ko. Pagputok ng araw, palalaman natin kung makakaligtas ba siya o tuluyan siyang papanaw. Papanaw? Natatakot at nangangambaman para sa kalagayan ng pinsan ay sinunod na lang nila ang sinabi ng matanda. Dinala nga nila sa bakuran si Nestor at binitin nila ito ng patiwarik. Nakatali ang mga binti sa makapal na sanga. Ang mga braso naman ay nakatali rin sa kanyang likod. Agad ding naghanda ang albularyo. Nagsindi siya ng insenso sa mismong ilalim ni Nestor. Nagtirik din siya ng 7 kandila paikot sa insenso. Pagkatapos ay may nilapag siya sa lupa na isang garapong may langis. Anong gagawin niyo sa akin? Bakit niyo ako pinitin dito? Insan, Mito, pakawalan mo ako. Tulungan mo ako, Insan. Iusap. Pasensya na, Nestor. Pero kailangan namin gawin ito. Kailangan mong magamot. Aalisin ni Manong yung dugo ng aswang sa katawan mo. Pakawalan mo ako, Insan. Pakiusap. Sige na. Hindi talaga pwede, Nestor. Kumapit ka lang. Kayanin mo itong prosesong gagawin ng albularyo. Kapag hindi mo ako tinulungan, apatayin ko kayo niyang visit mong kapatid. Makawala lang ako rito. Uunahin ko kayo. Insan, Huwag kang makikinig sa kanya, Mito. Hindi yan ang kalooban ng pinsan mo. Ang dugo ng aswang ang lumalason sa isip niya. Handa na ako. Magsimula na tayo. Hindi! Pakawalan niyo ako rito, mga lintik! Pakawalan niyo ako! Kalagan niyo ako kung ayaw niyo mamatay! Ah! Lumuhod si Mang Tapeng sa harap ng puno. Sinabihan din ni Mang Tapeng sina Mito at Angging na lumuhod para manalangin. Noon din ay hindi nagsayang ng oras ang albularyo. Sinimulan niya ang pananalangin habang nilalamon ng usok ng insenso si Nestor.
Ang binatang nakabitin naman ay tuloy lang sa pilit na pagpupumiglas, kapansin-pansin ang lalong panghihina nito habang gumugulong ang oras. Pakawalan niyo ako rito, mga walang kaya kayo! Magbabayaran niyo itong ginagawa niyo sa akin! Magbabayad! Kuya Nestor, pakatatag ka lang. Paglabanan mo ang dugo ng aswang sa kalooban mo. Kaya mo yan. Ano yung lumalabas sa balat niya? Pawis ba yan? Bakit itim? Pawis yan, pero may kasamang patay na dugo. Ibig sabihin ay lumalabas na ng paunti-unti ang sumpa sa kanyang katawan. Maliligtas na po ba si Kuya? Hindi pa sigurado. Ang totoo, nasa pinakadelikadong bahagi na siya ng ritual ngayon. Ito ang bahagi kung saan nakikipaglaban ang kanyang kaluluwa sa sumpa ng aswang. Ang ritual na ito ay upang tulugan ang kanyang kaluluwa na makapalag. Lumipas pa po ang mga isang oras. Balot na si Nestor ng itim na pawis noong mga sandaling yun. Hinang-hina na rin po siya, Sir Jupiter. Halos ungol na lang ang nagagawa niya. Di na siya makabigkas ng buong salita. Ilang sandali pa nagulat na lang si Damito at Angging nang biglang tumayo si Mang Tapeng. Walang ano-ano ay bigla nang sinuntok ng malakas ang sikmura ng binatang nakabitin ng patiwarik. Tuloy-tuloy pa rin sa pagdarasal ang matanda. Ang malamang sumasalangit ka. Diyos ko, bakit ginawa ni Mang Tapeng yun? Ayos lang po ba si Nestor? Huminahon kayo. Madoon lang kayo sa mga mangyayari. Kuya Nestor. Biglang napasuka si Nestor matapos masuntok sa sikmura. Nahintakutan ang magkapatid kasi kakaiba ang sukang yun. Magkahalong patay na dugo, plema at nana. Napakarami. Ni hindi malaman ni Namito kung paano nagkasya yun sa tiyan ng kanilang pinsan. Bumulwak yun mula sa bunganga ni Nestor, diretso sa palayok ng insenso. Namatay ang usok sa baba. Umalat pa ang ibang suka sa lupa. Hindi nagtagal ay may napansin silang gumagalaw doon sa palayok. Pito, yung garapon na kinabilis. Sandali umanong kukunin ko. Ano po ba yung gumagalaw sa palayok? Yan na ang binhi ng aswang. Sa awa ng may kapal, ay nagawa akong maipasuka yan sa kanya bago pa sumikat ang araw. Kinuha ni Mito ang garapong may langis at inabot ito sa matanda. Si Mang Tapeng naman ay hinalukay ang suka na nasa palayok ng insenso. May dinampot sa roon at agad niyang nilagay sa garapon. Pagkatapos ay sinindihan niya iyon gamit ang isang kandilang na iwang nakasindi. Agad nagapoy ang langis sa garapon at nangisay ang anumang nilalang na nilagay doon ng albularyo. Anong klaseng nilalang yan? Sisiw? Pero, may mga paa ng gagamba? Yan nga mismo ang binhi ng aswang. Yan ang nag-uudyok sa isang tao na kumain ng ibang tao. Mabuti na lang talaga at nakuha pa yan kay Kuya Nestor. Kamusta na po ba ang pinsan namin? Ay, nagawa ko ang dapat kong gawin. Pwede na natin siyang ibaba. Pagpahingahin muna natin siya. Tapos, hayaan nating tuluyang matupok itong sisiw na ito. Ibinaba nila si Nestor mula sa pagkakasabit. Pagkatapos ay nagpahinga sila sa bahay ng matandang si Manang Daling. Ang akala nila noon ay tapos na ang kanilang problema. Subalit, may naging pahabol pang paalala ang matanda. Mito, tulog na ba si Angge? Opo.
pagod na yun eh. Ako nga rin po ay magpapahinga na rin, Manang. Kayo rin po, matulog na kayo. Patulog na rin ako. Pero may gusto lang akong sabihin bago ko pa makalimutan. Nako, mukhang importante po yan ah. Ano yun? Si Poryong, malamang buhay pa yon. Si Mang Poryong nga pala. Ang aswang, nawala siya sa isip ko. Masyado kong naitoon ng pansin kay Nestor. Mas maganda kung bukas din ay aalis na kayo. Umuwi kayo sa inyo. Isama niyo si Nestor. Hindi na kayo ligtas dito. Sa pagkakataong ito, ay makikinig na po ako sa inyo. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Binaliwala ako ang babalanin niyo. Patawad ho, Manang Daling. Itong batang ito, wala yun. Ang mahalaga ay ayos lang kayo ng kapatid mo. At kung hindi kayo nagmatigas, baka hindi nyo rin nailigtas itong si Nestor. Kalooban ng langit ang pagkakapadpad mo roon sa pugad ng aswang, Mito. Yan na nga lang pong iisipin ko, Manang. Sir Jupiter sinunod ng magpipinsan ang payo ni Manang Daling. Agad nga silang bumiyahe pauwi. Sinama na magkapatid si Nestor. Basag na basag pa ang kalooban ng binata. Kaso nga lang, wala na siyang panahon para magluksa. Sa awa naman po ng Diyos, hindi na sila sinundan ni Mang Poryong. Naging mapayapa ang kanilang buhay, bagamat hindi na nila malimutan ang pinagdaanang bangungot.